Okay mga Lods, welcome back! Ngayon po mga Lods, medyo seryoso yung pag-uusapan natin. Medyo lang naman kasi allegedly kasali daw ako doon sa Romualdez Files na kumbaga ito yung ultimation pyesa mala Marvin Rillo nila kay Boss Martin. Ngayon, I will be consistently calling this Boss Martin Files. Bakit? Kasi syempre yun yung branding ko kay Boss Martin. Gusto ko lang naman maging consistent. Yun lang naman yung gusto ko. Syempre, YouTuber ako YouTuber. Pero okay lang yun. Wala akong problema kung isali nila ako dyan sa files na yan. Accuse me of anything you want, diba? Kasi nasa public space tayo di ganun talaga. Kung sa tingin nila nababayaran ako, go. Wala naman ako magagawa na doon at this point Meron nga yun yung kamukha ni Zaito, di ba? Kulit nun pero okay lang. Ngayon, naglabas kasi ng Tweety Bird si Attorney Falsis in relation po daw dito sa teaser na ginawa ng nitong PGMN. Okay, I have seen the full PGMN teaser against former Speaker Martin Romualdez. Naku, walang laman. Okay, all flop except CJ Hero trying to paint vloggers like Kristan as worshipping SMR. Hindi ko naman sinasamba. Kung ganyan yung hindi ko pa kasi nakikita pero sana nga kung magkita ko ulit kami ni Attorney Falsis, panood niya sa akin kung meron siyang kopya or anything. Pero palagay ko wala yan Siguro nasa niya lang yan na may nagpakita sa kanya sa mga na Tweety Bird niya or nagkwento sa kanya or baka sa phone, di ba? Hindi ko alam Pero I believe him. 100% naniniwala ako sa kanya. Ayan, I am coming for your God, ganun. Hindi naman ako people have accused me of being an atheist and agnostic, pero mas agnostic ako sa tingin ko Pero let's for the sake of simplicity, let's say na atheist ako. So ibig sabihin hindi ko rin Diyos si Romualdez. Boss pwede pa, di ba? Kasi yun lang yung pasok doon sa paradigm ng pagiging bayaran allegedly, di ba? So, ang akin lang dito, okay lang naman. Okay lang naman na may ganyan. O kung gusto nyo, i-debunk ko din. Bakit? Kasi views din para sa akin yun Engagement din para sa akin yun Mas lumalawig yung pangalan ko dito sa social media sa mga ganitong klaseng usapin. Pero, i-maintain ko yung position ko. Hindi ko sinasabing walang kasalanan si Romualdez. In fact, sinusuportahan ko pa yung position ng ombudsman na baka sakaling meron. Kaya nga may PI tayo sa ombudsman, 'di ba? So hanggang doon lang ako. Pero yung kanyang guilt or not guilt, wala akong kinalaman doon. Kahit anong video ilabas ko na for him or for not him, hindi ko maililigtas si Romualdez. Only the legal system and due process can decide the fate of Martin Romualdez. Hindi ko kasi maintindihan tong mga hit piece na to Bakit nyo binibigyan ng sobrang credence yung ginagawa nyo as if kayo ang Panginoon ng pagko-content dito sa social media. News flash, TJ you are not as important as you think you are, diba? Kung nakachamba kayo kay Marvin Rillo, naiintindihan ko kasi hindi naman ganun ka-famous nationwide si Marvin Rillo Si SMR naman, si Boss Martin naman, he is famous pero hindi naman siya Sara Duterte famous. He is not BBM famous. Kilala siya. And marami dahil galit sa kanya si Sara, mas marami siyang haters nationwide, which is okay lang. Walang problema, di ba? Kung gusto nyong i-hate ang isang tao, nasa sa inyo yan. Basta ako, nandito lang ako para i-explain sa inyo yung judicious side. Anong magagawa mo? Inconsistent yung mga witness na binibigay ni Mike Defensor o kaya ni Gutesa o kaya yung mga maleta na puro picture lang, wala namang video, wala namang kung ano, di ba? So I'm just saying sa inyo mga Lods, ilabas nyo na yan, di ba? Ilabas nyo na kasi at this point kasi wala na yan alam mo yun, dead on arrival na yan kasi sure ball ako siguro there's a couple of new allegations siguro that that could put them in more hot trouble kasi of course si Boss Martin sasabihin niya innocent until proven guilty ako, 'di ba? Constitutional rights ko yan. Now bakit niyo nilalabas ngayon na may issue na? So, probably he can sue them again for other cases.
pag linabas yan. Pero kung talagang para sa bayan niyang ginagawa nyo, ngayon na nasa laya na si Franco Mabanta, i-post nyo na. Post nyo na. Hindi, seryoso, i-post, lalo na nandyan ako, post nyo na! Post nyo na, nagmamakaawa! Nanginginig pa! I-post nyo na! Diba? Kasi ano na wala na sunog na, radioactive na ang mga, ang PGMN ngayon. Kasi, well, ako, naniniwala ako dun sa investigasyon ng NBI, ewan ko sa inyo. Now, ano po ba tong teaser na to kung kasi I did a little bit of research and ito yung complaint affidavit ni Boss Martin na pinublish ng bilyonaryo. Now, isa sa respondents diyan ay si CJ at silang dalawa basically ni Franco Mabanta. And actually, wag rin kayo magalit doon sa ibang anchors, ha? Magalit lang kayo doon sa mga kino-complaint ni Boss Martin kung pwede, ha. Pero kung gusto nyong magalit doon sa buong kumpanya, it's your rights, 'di ba? Pero ako kasi ano lang ako dito lang ako kunyari yung sa Meralco, hindi naman ako nagagalit doon sa EA na 'yon kasi wala naman siyang ginawa eh. For all we know, baka hindi niya alam yung inner machinations nitong kumpanya ni Franco eh. Now, banda rito kasi mga lords. Saan na ba 'yon? Sana ba yun? Hindi yan. Ayan. So, meron daw, eto yung clip na, eto. Eto yun. During the communication, the respondents convey a clear and unmistakable threat unless certain amount, would release an online video containing damaging allegation against Romualdez. To lend credence to the threat, respondents provided portion of the purported video expose which shows false and malicious report and outlines specific timeline for it release, thereby establishing both immediacy and seriousness of the threat. So likewise, this said, hi friend, our compromise, eto. This expose is 2 parts. Part 1, 90 minutes, May 5, May 9 na ngayon. May 2, 60 minutes, 2 weeks after that, okay? To help you decide, here are the first 3 minutes of part 1 so you can get a better sense of what it is and whether or it's worth pursuing. So I would assume that this message is nasa annex to, di ba? Nasa annex part yan, meaning to say it's filed as evidence attached to this affidavit, and also the video kung meron man. Siguro yan yung nakita allegedly ni Attorney Falsis. Pero ako hindi ko pa siya nakikita personally. But I would really love to see the video. I-post nyo na para baka pag-react na ako, di ba? Magre-react naman ako, kayo naman. Kayo naman, no? I'm a non-believer. Tapos my God pa, ito namang si Franco, parang di alam yun di ba? Ayan, so yan, tinanong ko, Attorney, andun din ba ako, Attorney Jess? Sabi ni Attorney Jess, yes. Yun lang. Di ba that's good? Ako excited ako. This is the most excited I have been in my social media career. Kasi hindi na lang to basta away ng mga YouTuber. It would affect all of your lives. Na sana yung ginagawa natin dito is tama, or baka sila yung tama, di ba? Kaya kayo ang magde-decide ultimately kung sino ba ang mas tama sa aming lahat dito sa ginagawa namin. Ako, ang position ko kay Boss Martin, pasagutin natin siya, di ba? Sa tamang forum. Kasi hindi naman kasi internet ang tamang forum sa mga bintang, di ba? What do you have to do? You have to go to the court. Do you have to go to the court and to submit all your evidence, all your legal defense, and then doon sila maglalaban, 'di ba? So hindi ko lang maintindihan kung ano pa yung gusto ng PGMN dito. Sana nga hindi to totoo. Itong complaint affidavit na to na pinost ng Billionaire News Channel. Well, who knows, 'di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Abangan po natin yung ibang updates. Gaya mga lads.